Kaya daw siya lagi nadidisqualify ay dahil sa wala siyang pera at wala. Ganito po, madami na naging desisyon ng Korte Suprema simula nung nakaraang mga filing ng candidacies. Properly guided na ang commission ngayon, katulad ng desisyon sa Eli Pamatong versus Comelec, Marquez versus Comelec. In fact, yung isa sa nag-file ng candidacy kanina ay nagkaroon din ng kaso before. At the same time, meron tayong most recently Halosos versus Comelec na kaso. Properly guided na ang inyong komisyon kung paano namin i-consider ang isang kandidato na nuisance candidate maliban sa provision ng Section 69 of the Omnibus Election Code. Ito po ang ating commitment. Walang madidisqualify ng candidacy dahil lang sa kawalan ng pera o kawalan ng pondo para siya ay makapangampanya. Because otherwise, sabi nga ng Korte Suprema, you are adding qualification to what is not prescribed even by the Constitution. Nobody or no property qualification is required for the exercise of civil or political rights. Nasa Constitution natin yan. No property qualification for the exercise of civil and political rights. So, ibig sabihin po, kinakailangan i-reconcile namin yung mandatong yan ng saligang batas sa provision ng Section 69 of the Omnibus Election Code. Meron kasi talaga naman, hindi na pera ang pinag-uusapan, hindi na resources ang pinag-uusapan, pero meron talaga namang kandidato making a mockery of the electoral process. Eh kayo naman mismo rin, alam niyo po, kapag ka ang isang kandidato sa pakikipag-usap pa lang sa inyo, kung he or she is making a mockery of the electoral process. Alam niyo na, at yung mockery, ang kagandaan, buti hindi dinefine. Nakadepende sa commission ngayon kung paano yung mockery of the election process. Yung sinasabi, kapag ka nagkamali, yung mismong isang kandidato sa mismong certificate of candidacy, dalawang klaseng misrepresentation yan. Isang ordinary misrepresentation, sabi mo single ka, may asawa ka pala. So ordinary misrepresentation yan. Isang material misrepresentation. Yung material misrepresentation ay ground to cancel candidacy. Pero yung misrepresentation na ordinary misrepresentation, hindi siya ground to cancel candidacy. Sample, para lang kaalaman nating lahat. Sabi niya, male siya. Yung pala, female. Question, is that misrepresentation? Yes. Is that material misrepresentation? No. Why not? Hindi siya required to run for public office. To constitute as material misrepresentation, dapat ay required siya in running for public office. Age, yun nga, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, sapagkat ang Comelec daw ay nag-usurp sa kapangyarihan ng Kongreso. At number 2, hindi daw po tayo pwede magpadagdag ng kwalifikasyon na wala naman sa saligang batas o sa umiiral na batas. Patriotikong tungkulin po nating mga we, the sovereign Filipino people, ang punahin, batikusin, maging murahin, o kaya sampahan ng kaukulang kaso ang mga ungas na ating tagapagsilbi, ngunit madalas kaysa minsan ay mga walang silbi sa buong pamahalaan. Siyempre, sa ngalan ng makatarungan at makataong lipunan. Kaya nga inukit sa ating Bill of Rights. Diba? Ang karapatan, freedom of speech, of the press, of religion, expression. Paano ba natin i-express ang galit natin
Hindi ba sa pamagitan ng pagmumura? At maging ang Korte Suprema naglabas ng jurisprudence na hindi po libelous ang murahin mo ng tanaka ang isang opisyal sa gobyerno, lalo yung ginawa niya o hindi niya ginawa ang tinutukoy mo at hindi ang kanyang ila. Ano po ba? Inukit yan sa Bill of Rights. Gamitin po natin. Lalo na sa panahon ngayon na hindi na tayo the silent majority. Dumadagungdung na po ang boses natin sa social media. Huwag natin sayangin na po. Huwag natin sayangin. At dahil nga sa marami sa atin ay walang kibo. Marami sa hanay nating 99.9% itsapuera, nagsasawalang kibo, ayun, namamayagpag ang ilang may mga sungay. Sa mahaba na pong panahon. Sa mahaba ng panahon. Kaya karamihan o marami sa hanay nating 99.9% itsapuera, kakawag-kawag sa kumuloy ng kahirapan. Habang ang ilang mga kawatan nagbabalat kayong politician, abay, nanggigitata. Nanggigitata sa nakaw na kayamanan. Marami din sa hanay nating mga itsapuera, abay nilalagay ang kanilang buhay sa balag ng alanganin bilang mga OFW. Yung isang paa nila nandun sa hukay, yung isa namang paa nila nandun sa ospital. Again, ang dahilan dahil sandamakmak sa hanay nating 99.9% itsapuera, di kumitibo. Nagtitengang kawali. May piring sa mata. Ang tawag doon ay sa kabayo itahuhu. Ano ba? Tahuhu. Sa direksyon na nakatingin. Di tingnan ng kaliwa, di tingnan ng kanan. Alalahanin po natin. Mga kaitsapwer. Sina Gat Jose Rizal, Gat Andres Bonifacio. 10 nating mga dakilang kalahing kayong manggis. Kasama ang ating mga ninunong katipuneros, abay, namuhunan ng pawis, luha, dugo, maging buhay para yung mga naghahari-harian na mga dayuhan ay mabaklas, mapalayas, at sila po'y nagtagumpay. Sa panahon ngayon, abay, maswerte po tayo. Dapat kasi may mga karapatan na tayo. Karapatan sa pagboto. Diba? Sagradong boto lang kakailanganin natin. Pero kailangan alerto din tayo. I-Jaworski natin yung kumulikutong. Kasi dyan unang kinagat ang mansanas ni Eva. Sa kumulikutong. Yan po ang ating goalkeeper, kumbaga sa football. Diba? Sila po ang ating frontliner para huwag makapasok ang mga kawatan. Ang bihira. Lahat ng mga pinapasok nila, mga kawatan. Yung mga matitino, may mga advokasya tulad ko, juror advocate tulad ni Attorney Tuto Kausing na juror advocate, hinaharang po nila ng sibat. At mga tanggi di gera, pambirang patiso po. Bukod po sa gagamitin natin ang ating sagradong boto para iluklok ang mga may konkretong plataforma na solusyon sa korupsyon. Yung doable, ano ba? Quantifiable. Pwede takalin, pwede sukatin, pwede timbangin na talagang matutuldukan ng korupsyon sa pamahalaan, yung po iluklok natin. Yung mga nailuklok na natin noon na wala namang silbi, ako ngayon pumuporma naman, gustong bumalik at makapagnakaw na naman. Abay, huwag na natin sila. Diba? Huwag na natin ipagkatiwala sa kanila ating mga sagradong boto. Di pa ba tayo natututo?
mahabang panahon na po na tayo kanilang karapatan natin niyuyurak-yurakan. Wala na nga silbi. Nagnanakaw pa, pinagnanakawan pa tayo. Ambil. Pati so. Hey, hey! Good morning mga kahanay ko. Sa 99.9% Itzapuera. Huh? Paparin po inyo lagi nakandang mong lingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Nagari, PhD, Public Administration Honoris Causa. Ang kapakanan, ang karapatan, ang kinabukasan nating nasa hanay ng 99.9% Itzapuera. Ang aking pong misyon, ang aking ipaglalaban sa Senado kung inyong mamarapatin. No? Ang unang-una ko pong magiging plataforma, ihahain, amenda numero 1 sa Bill of Rights para idagdag sa ating karapatan ang pinaka numero 1 na dapat nating karapatan. Ha? Bilang mga juror sa hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people. Kunin natin ang batas sa mga kamay ng mga kawatan na nagbabalit kayong politician. Po, sila ngayon may hawak ng batas. Kaya heto tayo. Nagkahitot-hitot ang buhay natin. Kunin natin sa kanilang mga kamay ang batas, ilagay natin sa ating mga kamay kung saan ito nararapat sa diwa ng tunay na demokrasya. Ito po yung pangunahing rekado sa demokratikong bansa. Karapatan. We the sovereign Filipino people, di ba? Yet, powerless until now. Paano tayo naging sovereign Filipino people kung yung ating mga tagapagsilbi na nagnanakaw, sila ang nagpapaimbestiga, sila din ang nagpuprosecute, sila din ang humuhusga at nagpapakulong. Kontrolado nila hukuman sa may palakasan Diba? So, bago tayo tuluyang pumaimbulog sa ating kilatisan, abay pahirit muna ng suporta. Ang inyo pong pag-like, mag-share, at mag-subscribe dito po sa ating YouTube Advocacy Channel, YouTube Juror Revolution Advocacy Channel, ay malaking ambag na po para sa ating pong kausa. Natyak pakikinabangan nating lahat maging yung po ating mga susunod pa na salinlahi. Wala pong kaduda-duda yan. So, muna tingnan natin kung ano ang uunahin nating kikilatisin dito. No? Siyempre, kinikilatis po natin unang-una ito pong mga kumulikotong. Gaya nga na sinabi ko, nung araw may nabasa akong artikulo at ang may akda ay si General Danilo Lim. Si Brigadier General Danilo Lim. At ang pamagat na kanyang artikulo, sa Comelec unang kinagat ang mansanas ni Eva. Abay, napakaganda ng paganyang paglatag. So, bandang, dahil medyo na-motivate ako gumawa ako ng sarili kong version. Pero, hindi plagiarism yun. Dahil, inamin ko. Aminado ako na kaya ako napagsulat ng gano'n. Dahil nabasa ko nga yung artikulo ni Brigadier General Danilo Lim. Later on, tumakbo siyang senador, di ba? Sabay nga kami, tumakbo din ako senador noon napansin niya yung aking artikulo. Tinawagan ako, Kit, kanya. Tumatakbo kasi ako senador ngayon, baka mapag-initan ako ng Comelec. Pwede ba, baklasin mo muna yung artikulo na inattribute mo sa akin. No problem ka ako. Yan lang pala Vigil Dan. Si Brigadier Danilo Lim, ay isa sa mga paborito kong i-guest sa aking Kilatis Media Forum noon. Dahil sa kanila ipinaglaban noon, yung pong Hello, Garci. Awa ng Diyos. Dalawa sila mga kaibigan ko sa militar na kulong, si Major General Renato Miranda at siya nga, Brigadier General Danny Lim. Anyway, fast forward po tayo. Nito pong September 3, 2019, tapos na po yung halalan.
Pero minarapat ng Korte Suprema na bigyan daan ang petisyon ng nangangalang si Marquez versus Comelec. Si Marquez po ay dineklara ng Comelec na nuisance candidate noong 2019. Ako din, sama, no, dahil ang sabi nila, abay, mga purdoy kayo eh. Wala kayong kwarta. So, no money, no candidacy. Hindi rin kayo kilala. Wala din kayong partido politikal. Saan kayo kukuha ng at least 300 plus million para gastusin sa halalan? Pinilipit nila yung batas eh. Ungas talaga itong mga taga-Comelec eh. No, ang gugulang. Ay, nako. So, ang sabi ng Korte Suprema, bagamat tapos na halalan, ito, ang desisyon namin. Diba? Maaari bang i-declare ng nuisance candidate ng Comelec ang kandidatong pasok naman? Ano sa ating representative system of government? No, sa dahilan siya ay walang kwarta, hindi kilala, walang partido. Ang sabi namin sa Korte Suprema, unanimous decision yun. Ano, Comelec may not. Hindi po pwedeng gawin yun ng Comelec. Wala siyang ikatiting na karapatan. No? Yun po ay nakapaloob sa GR number 244274 no? ng desisyon ng Korte Suprema. No? Ngunit, datapat subalit, abay, matigas talaga ulo ng taga-Comelec, feeling above the law sila. Yung mga Comelec-kotong na yan, marami siyempre tayo na pag-alaman riyan. Na kaya na ginagawa yun para singilin. Singilin, kutungan ng mga kandidato. Gusto mo kung may deklara ng isang candidate, bayad mo na. Gusto mo manalo sa eleksyon, mas malaki ang bayad mo na. Ginagawa po na negosyo ang kanilang mga pwesto sa gobyerno. Anyways, doon sa desisyon yun, sa unang desisyon to 44274, pambiran mga kasi itong Korte Suprema, hindi kinastigo eh. Ni konting kurot na manipis sa singit, ala eh. Diba? So namihasa. Pagdating na halalan 2022, muli na naman nila dineklara ng isang candidate, ito si Marquez. Ako din. At syempre marami kami. Ganon pa rin ang kanilang mga batayan, ngunit medyo binago nila ng bagyang kanilang mga palusot. Ang kanilang palusot, pangunahing palusot. Sabi nila, wala kang bona fide intention to run for public office. And so pagdating ng Hunyo, tapos na naman na election, 2022, muling naglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Sabi niya sa Comelec, ito din yun eh. Diba? Diniklara na namang nuisance candidate, bagamat winarningan na namin kayo. Itong si Marquez. At iba pa, syempre, dahil sa kawalan ng kwarta ka, hindi kilala, walang partido. Itong sinasabi niyong walang bona fide intention to run for public office, ito din yun eh. Iniba niyo lang ang pangalan, ang tawag. Yan po ay makikita sa GR number 58435 ng Korte Suprema. No? Now, ano po ang sinasabi ng Korte Suprema? Dali mo na. Bago yung yung sinasabi ng Korte Suprema. Dudugtungan muna natin. Darating na naman na halalan eh. Diba? 2025. 2025. At may panibagong palusot na namang na-imbento. Itong Comelec-kotong. Ano naman yun? Making a mockery and putting the election process in disrepute. Yun na naman ang bago pa. Pero ang punot dulo niyan, yun pa rin yun. Hindi ka kilala. Wala kang partido. Wala kang kwarta. Wala kang karapatan tumakbo bilang senador. Yun pa rin yun. Halimbawa, sa aking kaso, ano sabi nila? Etong si Kit Kilatis Lagat, wala naman talagang balak na tumakbo bilang senador. Ang gusto nilang patunayan na hindi maaring i-declare nuisance candidate ng Comelec ang mga walang kwarta, walang bla 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 bla.
walang partido hindi kilala. Gusto nilang patunayan yun. Kailangan ba patunayan yun? Unang-una, pinatunayan na yan mismo sa Ligang Batas. At binigyan diin pa ng Korte Suprema. Recidivism at to the max yung ginagawa lang dyan sa COMELEC. No? So, punta na natin yung sinasabi ng Korte Suprema na Republican system of government po natin. Ano yung Republican system of government? Nagugat po ito sa Philippine Organic Act of 1902 kung saan inilahad ng Amerika ang kanilang opisyal na tindig sa Pilipinas. Sabi niya, wala naman talaga kaming balak na gawin kayong kolonya. Kaya bilang katunayan, hahasain namin kayo sa demokratikong proseso sa pamamaraan na kayo-kayo na mismo ang magpatakbo ng inyong pamahalaan sa pamamagitan ng halalan. General Assembly pa noon, ang uso. Ang Philippine Commission, ito yung pinaka-upper house. At kung sino yung Governor General na tinalagaan ng Kano, yan yung pinaka-pangulo. No? Siyempre, may mga appointees lahat yun sa Philippine Commission. Halos lahat Amerikano. Pero may General Assembly kung saan po pwedeng tumakbo ang mga Pilipino. Ano ang requirements? Ba kailangan nasa tamang edad ka. Kung hindi ako nagkakamali, 25 anyos. Ano, ha? At kailangan residente ka ng inyong distrito kung saan ka tatakbo. Ha? Nang at least 1 taon. Sa buong Pilipinas, kailangan naninirahan ka na rito sa loob ng at least 2 taon bago ang araw ng halalan. At kailangan, kwalipikado ka na elektor. Kumbaga, ikaw ay butante. Kasi kung ikaw ay hindi naman Pilipino, ay hindi ka butante. Diba? Kung ikaw ay Kastila, na inabutan na ng giyera-giyera ng revolusyon dito sa Pilipinas, at di ka umuwi pagkatapos ng revolusyon doon sa inyong lugar na gusto mo manatili rito pero hindi mo rin kumbaga inadapt ang Filipino nationality, ba hindi ka pwede elector. At kung ikaw ay hindi marunong bumasa at sumulat, hindi ka po pwede. Tsakwera ka sa halalan. Ha? Yan po ang representative system of government. Ha? Na inilatag ng Amerikano mga panahon yun. Kaya maling-mali po yun. Yung isang professor dyan na nagkukunwari o nagpapakilalang political analyst daw kuno. No? At ang sinasabi, nilagyan ng property qualification ng Amerikano ang mga tatakbo na kandidato din sa Pilipinas. Kagaguhan po yung kaungasan po yun. Kaignoramusan po yun. Bobo. And so, moving forward, dumating yung 2016. Cheers, 2016. Ang halalan hindi lamang para sa assembly, kundi Senado na. Senado na Kongreso na ang komposisyon ay Senado, upper house, lower house, yung House of Representatives. Mga kinatawan. And so, ang mga senador noon elected by province. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, merong hinati sa 12 o 14, no ha, ng mga probinsya ang buong bansa. At 2, pinakawalang-wala, 2 ang ibobotong Senado sa kada probinsya. No? Pinakawalang-wala yun. Dahil pagka malaki yung probinsya, pwedeng, alam mo na, ataduhin. Meron ding House of Representatives. Sa House of Representatives naman, kailangan yung mga distrito. Kaya, doon manggagaling at least meron kang isa sa mga distrito. Pwede ding higit pa, pero sibakin yung distrito mo pagka nagkanaon na maraming mga population base kasi ang pag-determina kung ilang representative ang meron. So, yun po, ganun pa rin ang qualification.
Kailangan ikaw ay 25 anyos bago ka pa pwede maging senador. Kailangan ikaw ay elektor. Hindi pa uso ngayon yung registration sa mga botante. Pero kailangan qualified ka na elektor. No, ha? At syempre, kailangan marunong kang bumasa at sumulat. No? At yung residency requirement. No? Iyon ang inukit sa Jones Act of 2016. Again, gusto nang mangyari ng Amerikano, mahasa sa mga demokratikong proseso, tayong mga lahing kayong manggi. No, ha? At tayo na mismo magpatakbo sa ating gobyerno sa ilalim ng mga demokratikong proseso. Kaya nung dumating ang pagkakataon na hindi lamang mga elected na mga senador at kinatawan ang nagpapatakbo sa gobyerno, no? Abay, mismo mga Pilipino na ang hinayaan ng mga kano na lumimbag ng 1935 Constitution. So yung ating Republican system of government nakaukit din sa 1935 Constitution, no? Kailangan ikaw ay natural born Filipino citizen, edad 35 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, at siyempre, nakatira, may residency qualification na 2 taon. No? Yan po ang ating Republican system of government. At kinopya din yan doon sa 1973 Constitution at 1987 Constitution, no? Ang ating Republican system of government. And so, sino po ang may kagagawan, ang gumagawa sa proseso ng ating halalan na katawa-tawa at hindi ka panipaniwala? Yung ba di mga diniklarang nuisance candidate ng COMELEC na kwalipikado naman alinsunod sa nakaukit sa ating saligang batas, o yung COMELEC mismo na kung ano-anong mga kagaguhan ang iniimbento, no, at umaasta silang mga hari. Ha? Sipin mo, ito yung template ng COMELEC eh. Kapag ka idiniklara ang isang kandidato na nuisance, no, pare-pareho ang template. At ang inilalagay nila doon, bagaman batid namin ang mga karapatan sa ilalim ng saligang batas ng mga Pilipino, mga soberanong mga mamayang Pilipino na tumakbo bilang kandidato, in particular, specifically bilang senador, abay, ina-abdicate naman namin. No? By analogy, sabi nila, hindi naman sinabi by analogy, pero ganun na rin yun. By analogy, sinasabi nila na parang ina-abdicate nila ang kanilang tungkulin, no? Na panatiling malinis, orderly at kapanipaniwala ang resulta ng halalan kung hindi nila i-declare nuisance ang mga purdoy, walang partido, hindi kilalang mga kandidato. So, ano ibig sabihin po nun? No? Ito mas matindi sa ignorance of the law excuses no one from compliance thereof. Mas matindi po ito dahil kumbaga alam mo na pala kabisado mo pala sa ligang batas. Bakit tahasan mo nilalabag? Whimsical and capricious. Diba? Ito po yung klasiko ehemplo ng paglabag sa batas, no? Whimsically and capriciously. Para silang mga hari, feeling hari po sila, kaya ang ginamit pa nga nilang katagay, abdication. Diba? Di porkit sa palasyo kayo nakatira, mga hari na kayo, ha? Mga ungas pa rin kayo. Ay, naku naman na. Isa pang mga kaungasang argumento nila, hahaba daw listahan. Hahaba listahan. Kapag pinayagan nila na lahat ng kwalipikado ay tumakbo. Ano ngayon? Karapatan namin yun. Hindi nyo kami pa pwedeng sagkaan.
Bakit di nyo gayahin ang ginawa sa Amerika? Pag alang modicum of support na ipapakita ang kumakandidato, no, hindi siya isasama sa balota. Pero pwede pa rin siya tumakbo at iboto. Sa balota, may nakalagay doon na blankong espasyo na kung tawagin nila ay write-in candidates. Doon mo ililista, ilalagay ang pangalan ng kahit na sinong kapwa mo Amerikano na gusto mo maging presidente, senador, mayor, gobernador, sa lahat ng posisyon, kahit siya hindi kandidato, kahit walang nakalagay, hindi nakalagay sa balota kanyang pangalan, o kahit siya hindi kumakandidato eh. Alam nyo, si Donald Duck, si McDonald's, nakakakuha ng boto sa mga write-in candidates pagka dismayado na yung botante, talaga siya makuha doon, mapili sa may mga nakalagay na pangalan doon. Yun ang nililista niya sa write-in candidates. Ba't yun nagayahin niyo? Hindi eh. Iba talagang pakay niyo eh. Alam na this. Lalaki daw ang gastos. Pambira. Ano pakialam niyo? Bakit kayo ba gumagastos? Hindi man kayo gumagastos kami. Kami na ng mga nagpapasweldo sa inyo. Ang double standard na nangyayari dyan sa COMELEC, alam nyo halimbawa, may mga kandidato pong sangkot o may nakabimbing kaso ng korupsyon sa Sandigan Bayan or sa Office of the Ombudsman. Diba? Kabimbing. O kaya sa Court of Appeals. O kaya sa, nakapila na sa Supreme Court. Pero pinapayagan nila tumakbo. No? Pinapayagan nila tumakbo. Isang alam ko dyan, halimbawa, ito si Amy Marcos. Senadora Amy Marcos. May nakabinbin pong kaso ito. Hindi ko lang malaman kung nasa ombudsman pa rin o nasa Sandigan Bayan. Ito po ay kaugnay ng pagbili niya ng masasakyan nung siya po ay gobernador sa Ilocos Norte. Among other cases na maybe, siyempre, bukod pa doon sa mga binawi na ill-gotten wealth sa mga Marcoses, sa kanyang mga pamilya. Sama na dyan, siyempre, si Bongbong Marcos. Ba't pinapayagan ito ng COMELEC na tumakbo? Diba? Kung susundin natin yung kanilang standard na kabubuan, kagaguhan, hindi nila dapat ito. Pinapayagan tumakbo. Merong mga, si Bongo, may nakabimbing kaso. Si Bato de la Rosa, hindi lang, pati pagpatay. Si Tolentino, Senador Tolentino, may nakabimbing itong kaso, alam ko eh. Issue ng pangangamkam ng lupa doon sa Tagaytay. Diba? Kung hindi ako nagkakamali. May mga convicted din. Sino yung mga convicted? Robin Padilla, isa na yan. Diba? Robin Padilla pa napunta yun sa ex-convict. Pero sa convicted, andun ang pangalan ni Ipe. Ano ba pilido? Philip Salvador. Si Philip Salvador po ay out on bail ng po siya. Siya po ay convicted sa kasong estapa doon sa dati niyang kinakasama. Out on bail. No? Out on bail siya pending appeal sa Court of Appeals ang kanyang kaso, ang kanyang conviction. Okay. Sino pa ang mga convicted niya? Ang dami! Ang dami mga convicted na pinatatakbo nila. Si Kibuloy, isama mo na riyan. Well, hindi pa may convicted si Kibuloy, pero may nakabinbin siya kaso maging sa Amerika. Hindi lang dito sa ating bansa. So, ano klaseng double standard na meron dyan sa COMELEC? Potong. Diba? Ang ex-convict, si Gloria Macapagal Arroyo, ex-convict na po yan, na-convict na po yan nung araw eh. Si Robin Hood Padilla, si Erap Estrada, kahit na pardon yan, pero convicted na rin siya dati. So, ex-convict na rin siya may tuturing. So, kung talagang kwentas klaras, patas ang umiiral na batas, kalakaran dyan sa COMELEC, hindi nila dapat pinapayagan tumakbo itong mga ito dahil sabi nga nila, you are just making a mockery
and putting the election process in disrepute. Diba? Ba't pinatatakbo nila? Ba't pinapayagan nilang tumakbo? At marami pang mga pinapayagan nilang tumakbo. Na, na katawa-tawa. Pero alam mo, anong sistema dyan? Nananalo. Oo, nananalo itong mga kawatan. Magic nila resulta na ihalalan. Pambira pa sa patiso. Samantala kaming, ulit ko lang ha, si Attorney Bertini Tuto Kausing, kahit na disbar siya, ang kanya pong kaso ay katawa-tawa din. Biktima lamang po siya na hukuman sa by palakasan. Ibinulgar na lang yung anomalya ng kanilang mayor sa Cotabato. Bakit? Masama ba sabihin ng katotohanan? Hindi po, di ba? Ngayon, dahil sa palakasan, siya ay nadisbarkan. Alam na ano ha? Ang bira po. Ako, na may juror advocacy, matagal na po ito. Hindi lang ito biglang lumutang. No, kahit reviewin niyo po yung aking content sa aking YouTube Juror Advocacy Channel, makikita niyo rin kung sino-sino lang kinausap ko. Pati yung dating Pangulo o Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Bago pa nagkahalalan, iminungkahi ko na rin sa kanya na suportahan ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. So, para turuan po natin ng mahalagang leksyon, ito pong mga taga-COMELEC, mga commissioners, no? Ang chairman nila at mga commissioners, ay maghahain po tayo ng kasong impeachment. Pinakawalang-wala po, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. At malamang-lamang, kung makukumbinsi ko itong kanilang mga kinutungan na magsalita, kung magkano ang kanilang isinuka sa COMELEC. Pero hindi nanalo para wag silang madeklara ng innocence, yung iba pa nga para manalo, nagbayad din ng panibago. Sana, magsalita na kayo. Sana samahan nyo ako sa kasong ito. Meron pa isa. Yung sa party list ng mga matatanda. Senior Citizens Party List. Kinukotongan din siya para siya iupo imbis yung kalaban nilang party list din. Hindi siya nagbayad. Hindi siya pinaupo. So, impeachment muna dito sa mga commissioner dahil impeachable officials sila. Diba? Pero pwede lang isabay doon sa impeachment, pero hindi sa impeachment court. Dito po sa ombudsman, yun naman pong civil case. Or, pwede siguro, kahit na sa mga regular na korte, alam mo naman, yung ombudsman kompromiso din yan Hindi naman gumagawa ng mabuti yan para sa mga mamayan Alin, si Samuel Bilibit Martires, buwakang, ay nako. So, impeachment plus civil case ng mga commissioner. Dito naman sa mga abogado, criminal at saka civil cases. Mga abogado, law department. Ito yung, ayon sa kanilang bagman, ito ang talagang nagpapatakbo ng sindikato sa COMELEC. Yung mga abogado at abogaga dyan sa law department ng COMELEC. Sige, gusto nyo, sampahan nyo rin ako ng kaso na magkaalaman tayo sa korte. Kung alin ang alin. Ngayon, sinabi din ng Korte Suprema doon sa kanilang desisyon sa GR 244274 at saka sa 258-435, At sa marami pang mga kaso kontra COMELEC. Ilang beses sumemblang ang COMELEC sa Korte Suprema So, ang kanilang kredibilidad bilang mga legal authority, dapang-dapa po. Pati nga sa kaso ni Rowena Guanzon, yung dating commissioner sa COMELEC yung minute resolution nila, binasura ng Korte Suprema. Labag sa batas. Diba? So walang kredibilidad itong mga potong dyan sa COMELEC.
Basura itong mga ito. Sayang pinasasweldo natin. Wala na nga silbi. Ha? Piniperwisyo pa tayo. Ha? Ito po ay class suit. Sapagkat sinabi nila Korte Suprema na hindi lamang karapatan ng mga kandidato ang nilabag ninyo. Pati yung karapatan ng mga botante na makapamili doon sa mga kumakandidato, nilabag din ninyo. So, ang kaso po ito ay deprivation of rights under color of law. Oh? Kriminal na kaso po ito. At syempre, ng kriminal na kaso, may component po ng civil case. Pero, paghiwalayin po natin para mas maganda laban. Ang civil case, madali lang ang usapan dito eh. Diba? Hindi mo na kailangan baliktarin, paikot-ikutin na para kang nagre-litson sa civil case. No? So, hindi kaya ko, hindi lamang yung mga kandidato, kundi yung mga botante. Botante na simula pa nung halalan 2004. Sapagkat itong kaungasang no money no policy, COMELEC kaungasang policy, inimbento ito ni na Binamin Abalos et al. Diba? Nung COMELEC Commission led by Binamin Abalos noong 2004 para maitsapwera si Attorney Eri Pamatong. Para ang matitiran lang si Gloria at saka si Fernando po, hindi masyadong mahirapan ang kanilang dagdag bawas operation. Diba? Kasi kung marami ang kandidato, mas mahirapan sila mandaya. Miski ngayong automated na, mas mahirapan pa rin sila mandaya pag marami ang kandidato. Kaya as much as possible, pinaiikliran nila ang bilang. So lahat po tayo, magsama-sama rito, mga kahit sa puwera. No? Para naman masingil natin itong mga ungas sa COMELEC ng bonggang-bongga. Mas marami silang babayaran sa civil case, diba? At mas malaki ang kanilang babayaran. Ganon din sa criminal case. Ha? Isang kaso, bawat isa sa atin, isang count. Ha, diba? So, 64 million ng mga botante. Diba? So, kung lahat yun magsasampa ng kaso, 64 million counts. Kung tama ang pagkakaunawa ko. At pag 64 million counts, sa bawat count, halimbawa makulong na siya ng 1 taon. Aba, ang bira mahaba-habang bakasyonan. Ilang life sentence ang aabutin niya rito. No? Again, nulit ko mga kaitsapwera, wala po mawawala sa atin eh. Diba? Nawala na lahat eh. Ngayon, kung hindi pa tayo lalaban, abay patuloy na mamayag pag ang ilang mga kulto kawatan sa buong pamahalaan na nagbabalat kayo mga politisyan. Nulit ko, patriotikong obligasyon tungkulin natin mga soberanong mga mamamayang Pilipino na manindigan, labanan ang kabuktutan sa pamahalaan. No, ha? Unahin, bardagulin at sampahan ng kaso ang mga ungas sa ating pamahalaan sa ngalan ng pagpapanday ng makatarungan at makataong lipunan. Unang kalaban po kasi natin dito, ang tunay na kalaban nating mga sa puwera ay itong hukuman trial by palakasan na kontrolado ng mga kawatan. Pero bagamat kontrolado nila, kung lahat tayo ay umaalma, lahat tayo ay sumisigaw ng pagkakaroon ng makatarungan at makataong lipunan, hindi maring hindi po sila tatalima. No? Hindi maring magbibingi-bingihan po sila. Tiyak yun, mayayanig ang mundo nila at tutubuan sila ng hiya sa makakapal nilang pagmumukha. No? Hindi rin maaari, pero ulitin ko muna,
Ito pong ating hukumang trial by palakasan na meron tayo sa bayan. Ito po ang pinakamalaking panggagago sa ating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Ginagago po tayo. Pero gawin natin halimbawa ang Comelec Law Department. Sila ang nag-aakusa na nuisance candidate ang isang kandidato. Kahit na mga imbento o haka-haka, guni-guning kaso. Guni-guni. So sila ang nag-iimbento, sila ang nag-aakusa. Eh sino ngayon? Sino naman ngayon ang umuhusga? Sila din! Ha? Gagawa sila ng resolusyon, isusubo nila sa mga komisyonista, ang mga ungas na mga komisyonista, pirma. May komisyon. Di po ba? Posible kaya na binabayaran yung mga ginagawa nilang pagdideklara nuisance, paglabag sa karapatan ng mga kandidato at mga botante, binabayaran sila ng mga kawatan na tumatakbo sa halalan. Pwede. Diba? Pwede. Wala man tayong solid na ebidensya, pero meron tayong patawagin na circumstantial evidence na posible talaga mangyayari yan. Ha? Ang bihira. Hindi rin po nila po pwedeng gamitin ang presumption of regularity in the performance of duty. Hitik na hitik po ang jurisprudence tungkol dyan. At ang sinasabi palagi ng Korte Suprema, hindi nyo maaaring gamitin depensa yan, lalo't may karapatan na nilabag. Yung mga diniklara ng isang candidate, kwalipikado, alinsunod sa mga alituntunin ng saligang batas, alinsunod sa ating Republican system of government na nakaukit sa saligang batas. So nilabag nila. Kaya hindi nila pa pwedeng sabihin o gawing depensa ang presumption of regularity in the performance of duty. Malinaw na malinaw po yan. At isa pa, may moral sila na obligasyon na ayusin na ito ng trabaho. Kung ganyan, alam nila mga bobo pala sila sa batas. Hindi sila marunong mag-interpreta ng batas. Bakit patuga-tuga pa sila na magtrabaho sa Comelec? Pero hindi naman yun ang kanilang primary concern o objective. Ang talagang objektibo po nila makapagnakaw, manggitata sa nakaw na kayamanan. Lifestyle check kaya natin yung Comelec. Ang mga opisyal dyan, ang mga abogado. Pwede ba? Kung sino man po sa inyo na nakapapanood nito, ang may alam, may kilalang Comelec commissioner, at alam nyo kung anong lifestyle niya, alam nyo kung paano kayaman siya, pwede ba iparating nyo sa akin? Kung ayaw nyo magsalita at magpakilala, tatago ko ang mga pagkakilala nyo. Ako ang magbubulgar sa kanila. Kung meron man silang pakukulong kasuhan, ako yun. Hindi kayo. Ligtas kayo. At gawin po natin itong election issue. Sapagkat medyo ang impeachment ngayon ay medyo may kalabuhan dahil nalalapit na ngayong halalan. Busy-busy na ang lahat ng mga kongresista. Diba? So, anong election issue po ito? Huwag nating iboto yung tumatakbo sa Kongreso at Senado na hindi papayag na i-impeach itong George Aaron Garcia-led Comelec. Yung isa yan sa mga gawin natin election issue. Pangalawa, yung pong juror advocacy, yung pagkuha sa kamay ng mga kawatang nagbabalat kayong politician sa buong pamahalaan ng batas. Hindi natin ba't sa kamay na ilagay sa kamay natin ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino. We are not the sovereign Filipino people for nothing. And as of now, we have nothing.
and will go on having nothing as long as hindi natin hawak ang batas sa kamay natin bilang mga juror sa hukumang trial by jury of the people, by the people, for the people na siyang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. The epitome of democracy is the right of the people to a trial by jury. Yan po ay malinaw. So tandaan po natin. Tandaan po natin. Yung mga 99.9% it's a prayer. Pakatatandaan po natin. Huwag tayo umasa na ito mainuluklok natin sa buong pamahalaan ng mga pagsilbi. Na madalas kaysa minsan ay walang silbi na pinagnanakawat at inaabuso pa tayo. Kaya sana hahain nila sa atin ang ating mga karapatan, ang ating kapakanan, at ang kinabukasan natin, maging kinabukasan ng mga susunod pa nating salinlahing kayo munggi. Huwag po. Hindi natin po yan. Madidismaya lamang po tayo. Hindi nila ilalapag ang mga nabanggit ko sa platong pilak sa atin. So dapat talaga nating ipaglaban po ang ating karapatan. Hindi porket may karapatan tayo sa ganito ganyan, magsasawlang kibo na tayo, mananahimik na lang tayo at aasa na lang tayo na yung mga yon, ang ating pong kaligayahan at kaligtasan ay kanilang ihahain sa atin sa platong pilak. Hindi ko ganun. So, dapat kumibo po tayo. Kibo! Sandamakmak na matitino upang ang iilang may mga sungay huwag patuloy na magtatagumpay. Iparimpuin nyo lagi na kandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. 6-2, Kilatis Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines.